Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 13, 2025, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 29 hanggang 32. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Nineveh, ganon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita sa araw na ito ay tungkol sa paghingi ng palatandaan ng mga tao. At ang una kaagad na sinabi ng ating Panginoon ay, napakasama ng lahing ito. Bakit kaya niya nasabing napakasama ng lahing ito? Maaari nating sabihin na sila ay gumagawa ng mga masasamang gawain at hindi sila nananampalataya sa ating Panginoon. At ganun din, humihingi sila ng mga palatandaan o kaya kababalaghan para hindi na sila magsisi pa or humingi pa ng iba pang palatandaan para magkaroon sila ng pananampalataya sa Kanya. Pero ang sagot ng Panginoon ay wala na silang palatandaan na makikita. At sinabi nga niya na yung palatandaan na hindi naman talaga palatandaan, yung kwento, yung tungkol sa kay Jonas at doon sa reyna ng timog na galing pa sa malayong lugar at pumunta sa lugar ni Solomon para marinig lang ang kanyang karunungan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang pagpunta ni Jonas doon sa taga Nineveh ay para ipangaral na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. At si Jonas ay kinain or nilulon ng malaking isda, kung nababasa niyo yung story na to. At sa loob ng 3 araw ay iniluwa siya ng isda. At doon nangaral siya sa mga taga Nineveh at sila ay hindi man lang nanghingi ng mga kung ano-ano pang palatandaan. Tatapwat sila ay nagsisi kaagad sa kanilang mga kasalanan at nagbalik loob sa ating
Diyos, kanilang pagpupuri at pasasalamat. Ganon din naman ang Reyna ng Timog, pumunta siya sa lugar ng ni Haring Solomon para mapakinggan lamang ang kanyang karunungan. Sa dalawang ito na halimbawa ng ating Panginoon, mas higit dito ang ating Panginoon. Pero itong mga tao sa kapanahunan niya ay gumagawa ng mga masasamang gawain at walang pananampalataya. At alam naman natin ang typology o bakit ginamit ng ating Panginoon itong kwento ni Jonas, sapagkat katulad ng malaking isda na nilulon si Jonas ng 3 araw, ganon din naman ang ating Panginoong Jesus. Nang namatay siya sa krus, 3 araw siya bago muling nabuhay. At ganon din ang ginawa ng ating Panginoon. Dinalaw niya yung mga kaluluwa doon sa tinatawag na netherworld o kaya Hades, na kung saan doon nagpangaral din siya para sa kaligtasan nila. So dito po sa ating nabasa ngayon, ang hinihingi ng ating Panginoon ay hindi yung paghingi ng palatandaan para magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Ang hinihingi ng ating Panginoon ay tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala, ituwid ang ating buhay, at mag-alay tayo ng pasasalamat sa Kanya sa araw-araw. Ngayon po ay maraming nangyayari sa ating bansang Pilipinas, at sabi nga doon, kapag if my people will repent or will seek my face, I will hear them and heal their land. Hindi ko masyadong matandaan yung sinasabi na yan, pero yan yung isang verse dun sa Bible. If my people will turn away from their sin, I will hear them from heaven and heal their land. Isa sigurong panawagan sa atin, sa ating bansa, na siguro sa dami ng ating mga nagagawang kasalanan, ito yung panahon or time para tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan para maging maayos ang ating bansa, lalong-lalo na ang ating kalikasan. At marami din sa mga kaibigan namin na nagkakaroon ng maraming sakit ngayon at mga karamdaman, malubhang karamdaman. Gusto ko ring itaas sa mga oras na ito lahat ng mga naapektuhan sa lindol sa Pilipinas, at ganon din yung mga tao, mga kaibigan namin na nasa malubhang karamdaman. Pinapanalangin ko at ipanalangin nating lahat na naway maging maayos ang lahat, magkaroon ng kagalingan ang ating kalikasan, ganon din magkaroon ng kagalingan ang ating mga mahal sa buhay.
We ask this in the mighty name of Jesus. Amen. God bless po mga kapatid.